guys! Welcome back to Becoming Canadian. Andito na naman ako para maghatid sa inyo ng mga opportunity para makarating kayo dito sa Canada. Another day, another opportunity na naman para sa inyong lahat. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang na-vlog ko na noon about sa category-based express entry. Which is, kasi ang express entry noon ay all program, lahat magkakasama, lahat ng skills, lahat ng job classifications, magkakasama na nakabase sa CRS score or Comprehensive Ranking System. So, recently, ginawa nilang meron ng category-based na express entry ranking system. Tulad nga na nasabi ko sa inyo, nung na-vlog ko, ito, panoorin nyo, dito nagkaroon ng 6 na occupations na doon lang idodraw sa category ng 6 na occupations na yon. So ano-ano yung i-reiterate ko sa inyo, ano-ano yung 6 na occupations na yon. Ito ay ang French language proficiency, yung magaling mag-French o marunong mag-French, magkakaroon sila ng draw. Separately, hindi pangkalahatan o yung tinatawag na all program express entry draw. Ang next ay ang sa mga healthcare occupations. So, yung mga nagtatrabaho sa healthcare, nurses, doctor, nurse aides. So, dun lang sila magkakaroon ng draw. O dun lang sila magra-raffle sa certain occupations na yon. Meron ding science, technology, engineering, and math. Yung tinatawag nilang STEM occupations. So, doon magdodraw rin sila, separate draw. Meron ding trade occupations, lahat na nagtatrabaho with regards to trade, transport occupations, agriculture, and agri-food occupations. So, yun yung 6. So, recently, nakapag-held na sila ng draw base dito. At ngayon, papakita ko sa inyo kung gaano kababa ang CRS score ng mga na-draw dito sa occupation na to. Ito ay isang magandang opportunity, lalo na kung hindi naman ang mga trabaho nyo ay nasa agriculture, nasa food processing, agri-food industries. Pwede kayong mag-apply through express entry at baka maaring ma-draw ang pangalan nyo o ang application nyo dito sa category-based express entry draw. So, ito yung mga summary of express entry draw results since June 2023 nung na-launch itong category-based express entry. Makikita nyo nung June 28, nag-draw ng first ever category-based express entry draw for healthcare workers. So, lahat nung nag-apply dito sa express entry category-based sa health workers, ito ang naging result ng kanilang draw. Draw ng 500 applications at ang score lang ay 476. Napakababa. Hindi katulad ng mga all-program draw ng express entry, yung mga sa tier 0 to tier 3 na talaga matataas, 700, 500, 600 ang mga CRS score na dinidraw. Sa category-based, kaya ito ay isa ring magandang opportunity kasi hindi masyadong mataas ang mga nadodrong CRS score. So ayan, June 28, nagdraw sila ng 500 applications o 500 applicants at ang CRS ay 476. Yan ang pinaka-minimum, so napakababa. Tapos yung July 5, nagdraw naman sila sa STEM occupations, which is the technology, engineering, and math occupations related. 500 applications naman. At ang minimum na CRS naman ay 486. So, July 6, nag-draw na naman sila ng healthcare occupations, which is 1,500 ang na-draw nila. At send sila ng invitation to apply kasi guys, pag na-draw yung application nyo, masisendan kayo ng invitation to apply. So, yung invitation to apply, yun ang gagamitin yung document para mag-apply kayo ng permanent residence. So, noong July 6, nakapag-issue sila ng 1,500 ITA for those applicants at
ang minimum CRS nila ay mababa kaysa doon sa unang draw, 463. Guys, magtataka kayo, bakit ganun? Yung naunang draw, 486 ang score. Kasi depende yun. Halimbawa, ang July 6, nag-draw sila. Tapos, syempre, marami na namang mag-a-apply. Take note, yung inyong application ay good lang yung for 6 months. So, after 6 months, hindi na kayo makakasali. So, magre-reapply kayo. So, doon sa pool ng applicants na naipon nila for the next draw, kung ano yung pinakamataas, pipili sila doon based doon sa number ng gusto nilang invite to apply for permanent residence. So, noong July 6, 463 lang ang minimum CRS. So, July 7, nag-draw naman sila ng French language proficiency. Yung mga marurunong mag-French, magagaling mag-French, 2,300 applicants naman nila ang in-invite para mag-apply for permanent residence. But, ang CRS minimum score ay 439 lang. So, skip natin yung all program. Katulad ng sinabi ko, pag all program na express entry, medyo mataas ang CRS score. Since itong topic natin ngayon ay para doon sa category base, hindi na natin discuss yan. After 5 days, nag-draw na naman sila yung doon sa French language proficiency, which is 3,800 naman na na-invite nila. And look at the minimum CRS score. 375 lang, guys. Napakababa niyan. August 3, sa trade occupations, nag-draw naman sila 1,500 at 388 ang minimum CRS score. September 20, nag-draw naman sila para doon sa mga nag-apply, sa mga transport, occupations. Ang invite naman nila ay 1,000 applicants at ang CRS ay 435. And then September 27, meron na namang French language proficiency. Sumunod ang first ever draw nila para sa agriculture and agri-food laborers, meaning yung mga farmers, greenhouse workers, food and beverage workers. 600 ang na-invite nilang applicant para mag-apply for permanent residence. Noong September 28 lang yan. At look guys, ang minimum CRS score ay napakababa, 354. Bakit ko sinasabi ito? Bakit ni-reiterate ko tong express entry category base? Kasi guys, ito ay isang very accessible pathway din para sa inyo, lalo na yung mga nagtatrabaho sa mga ganitong klaseng job. Hindi mahigpit sa score at napakababa ang score. At tingnan mo, ang dami nilang draw na ginagawa. Ang dami rin nilang ini-invite to apply for permanent residency. So kung hindi kayo ma-qualify doon sa ibang pathway, mag-express entry kayo, gumawa kayo ng profile, category sa category base. Pero guys, bago kayo makapag-apply dito, of course, express entry pa rin ito, kakailanganin nyo ng language test. Pwede kayong kumuha sa IELTS o sa CELPIP. At ganun din ang Educational Credential Assessment sa pag-a-apply dito sa express entry. Pero katulad nga na sinabi ko, meron tong calculator para malaman kung ano yung inyong CRS at based doon sa pool of applicants na naipon nila, doon sila gumagawa ng draw. So guys, itry nyo to. Huwag nyo palagpasin ito. Mag-invest kayo sa language test as Educational Credential Assessment Report. Language test, good for 2 years. ECA, good for 5 years. Mag-invest kayo dyan. Medyo may kamahalan, pero pag meron naman kayo niyan, kahit ano pwede nyong applyan. Kung lagi naman talaga kayong gustong mag-apply pa Canada, sa 2 years, marami naman kayong ma-applyan, tsaka sa 5 years. Kaya, I encourage you na mag-invest. Kasi yung iba, ayaw dahil ang mahal nga naman. Pero, yun nga lang, limited ang na-applyan nyo under Temporary Foreign Worker Program lang. Tapos, yung iba, nahirapan din na makakuha ng employer na may LAMIA. Ito, diretso to sa Permanent Resident Pathway. Ito na ang pinakamagandang program ng Express Entry. Huwag nyo na isipin yung all program ng Express Entry.
mag-focus lang kayo dito sa category base dahil napakababa ng minimum CRS para makonsider kayo to apply for permanent residence. So ayun guys, ayan na naman ang isang nahatid ko sa inyong opportunity para makarating kayo dito sa Canada. Again, thanks for watching. For those who are new to my channel, just hit the subscribe button and the notification bell. I-click nyo na all para lagi kayong ma-notify ng mga video na katulad nito. Okay guys, see you on my next vlog. God bless to all of you.